Hi guys! Sa video nito, sasabihin ko yung mga requirements na binigay ko nung nasa Philippine Immigration na ako. So, ano lang naman, madami akong documents na prepare, halos lahat na posibleng hingi nila sa akin. At least may maibibigay akong hard copies or soft copies. Pero so far yung nabigay ko lang is yung mga importanteng mga documents na kailangan talaga. So of course first yung passport mo with your boarding pass. Siyempre, nasa loob na yun ng passport mo. Iipit yun sa passport mo. So, kailangan nila yung yung passport mo with your boarding pass at tsaka your visa inside your passport. So, ito yung visa ko. Yan. And, syempre, kailangan din na yung yung passport mo 6 months before siya mag-expire kasi bawal yung malapit nang ma-expire yung passport mo tapos pupunta ka ng ibang bansa. Red flag yun sa immigration as far as I know sa mga napapanood kong videos. So, yun. Pero itong ko kasi, itong passport ko, pa to? 10 years warranty. 10 years pa bago ma-expired. So, yun. First, tong passport with your boarding pass, tsaka visa. Sila lang yung titingin sa visa mo sa loob. And second is, ito. More important. Yeah. And the document that we've been fighting for. Grabe yung nag-away kami dito. Nagbangayan kami dito ng boyfriend ko para lang kumuha siya nito because he don't want to get this because his friend told him that I don't need this. So kaya nung buti na lang nung interview ko during sa Poland Embassy, hindi nila to hinanap sa akin. Buti na lang talaga. Kasi, napilit ko siyang kunin to nung meron na akong visa. May visa na ako nung kumuha siya nito. Tsaka, pinadala niya pa dito sa dyan sa Pilipinas sa akin. So, ito yung affidavit of support and guarantee. Kasi napaka-importante nito guys, especially when you are traveling alone and sponsored yung visa mo, sponsored yung travel mo. So kasi sinasabi niya hindi ko to kailangan kasi yung kaibigan niya, I don't need to show them the Why not? paper. It's very nice, good, Yeah, this one. Kailangan, Very nice. yeah. Kailangan yung original talaga kasi kaya niya to pinadala kasi kailangan yung original talaga, yung may ganito, yung may seal. Kasi bawal yung print or email lang. Kailangan yung original talaga. Tsaka kinuha niya to dito sa Poland. Sa Philippine Embassy of Republic of the Philippines here in Warsaw in Poland. Niya to kinuha. Nagbayar na naman siya nito at laking shipping fee, delivery fee. Delivery fee na naman. Ito lang document na to. Kasi ayaw makinig eh. Kaya yun, buti na lang talaga napilit ko siya na kunin to. Lalo na ito yung pinakaunang hiningi sa akin, tinignan sa akin ng immigration officer, tsaka pinaulit-ulit na tignan kasi andito kasi yung niya din na copy of his passport. So, yan, ito yung kaya kapag magta-travel kayo with sponsored, lalong-lalo na traveling alone, kayo lang mag-isa magta-travel,
kailangan nyo talaga to na affidavit of support and guarantee. Kasi ito kasi dito naglalaman na support niya talaga lahat. Yung travel mo, yung expenses mo, pagdating mo dito, yung titirhan mo, yung kakainin mo, yung basta lahat-lahat ng expenses sa travel mo, especially your ticket. Na siya talaga ang mag-ano, tsaka kung anong mangyari sa'yo, may ano, may document, siya yung hahanapin. Tsaka yan, passport with your boarding pass and visa, and then ito, affidavit of support and guarantee, tsaka yung invitation letter. Yung invitation letter guys, ganito, yung may ganito, may seal na, how do you read this? Zapugrana? Yeah. How you read that? Wojewoda, Yeah? Wojewoda Mazowiecki. Okay. Important is government, yeah? Yeah. Big oh. boss. Oh. So, yung may ano talaga, yung may seal ng barangay nila, government nila. Kasi guys, may mga nakasabayan ako sa ano na yon, sa interview sa embassy na, interview. Sa akala niya, may kompleto na siya lahat ng requirements niya. Pero, during the interview, hinanapan siya ng invitation letter. Ang pinakita niya is iba. Yung pinakita niya, yung form na fill upan para makakuha ka nito. Tsaka, bago ka makakuha nito guys, yung boyfriend mo na nasa bansa niya, yung magpa-file, magkukuha nito, like, magpapasa din siya ng mga requirements niya, like bank statement, or mga ganon, taxes, or mga certificate kung saan, address na tutuluyan nyo, mga ganon, na nagpapatunay na kaya niyang suportahan ka, kaya kanyang suportahan na, or like, buhayin dito sa bansa nila. Yung ganon. Tsaka, yan. Tapos, makukuha mo to after 30 working days. Tsaka yung kasabayan ko, binigyan siya ng 2 weeks na palugit bago niya mapasa tong invitation letter na to. Pero, ito kasi, 1 month pa bago mo makuha. Yung nga sa akin nga, 1 month and 2 weeks ko nakuha kasi nagka-problema kami sa address na nilagay niya. So, kailangan pang ulitin. Yung ganon. So, yan. Invitation letter. Isa din to pag sponsored ka. Kailangan ka may invitation letter. Ito lang hiningi ko. Tapos, of course guys, yung return ticket mo. Ako, may return ticket ako talaga kasi nga yung visa ko is for single entry. Yung visa ko pala guys is type D visa. Sabi nila for type D visa is for like longer stay, for like fiancé, spouses, like that. Pero sa akin kasi visiting visa lang ako. Iba yung tourist visa tsaka visiting visa guys ha. Yung sa akin visiting visa lang ako. So pero longer stay. 4 months ako mag-i-stay dito sa Poland. Tsaka yun. Kailangan mo talagang magpakita ng confirmed na return ticket mo. Kasi kung wala kang mapapakita, red flag na din yon na baka ma-offload ka kasi iisipin ng immigration officer na hindi ka na babalik at mag-i-stay ka na lang sa lugar na pupuntahan mo. Tsaka, yun, marami pa akong mga documents na hinanda guys, pero nga, ito lang talaga yung pinakita ko
Kasi nung pagkadating ko sa immigration officer, hiningi lang yung passport ko, tsaka yun, tinanong ako ng saan ako pupunta, sinong pupuntahan ko, ganon. Pagkasabi ko na visiting my boyfriend, what type of visa you applied, tinanong ako ng ganon. Sabi ko, type D visa. Yes, what kind of visiting only, visiting as fiancé or what? Sabi ko na, boyfriend lang po, boyfriend. Kasi inano lang talaga nila na kung fiancé ba or mga ganon-ganon. So, sinabi ko, boyfriend lang po talaga. Kasi baka maano pa ako, magka-red flag pa ako na hindi nila ako papasukin. Yung ganon. Saka, yun lang talaga din yung in-apply ko na visa. Tapos, ano kasi, matagal nila akong in-interview kasi nga din sa situation namin na bago pa lang kami, tapos one time pa lang kami nagkita, at kinuha na niya ako agad. Kaya matagal-tagal nila akong questions, tinignan yung bank account ko through online, hindi yung printed copy. Yung through app talaga, online. Tinignan yung bank history ko. Ganun, basta mga tapos yung conversation namin at photos kung kailan kami nagkakilala ng boyfriend ko. Tinignan nila yung month na yun, kung may photos ba talaga kami starting that month until now. Yung conversation namin. Yung conversation naman namin, hindi naman hinanap yung first conversation talaga namin. Pero yung may conversation up until now, yun yung tinignan. Basta, ang dami nilang tanong sa akin. Pero careable na lang naman guys, basta magsabi lang talaga kayo ng totoo. Kapag kahit kinakabahan kayo, wag mong papakita. Ako, para ako naiihi na nun. Nung time na yon, sabi ko, wag ka nang magtanong. Pero grabe. Ayun. Tatanungin ka, parang papaikot-ikutin kanila guys, hanggat makitaan kanila ng mali. Pero, kasi, yung tatanong sila, am I right? Ganito yung, pero hindi, sa akin kasi hindi yun yung nangyari. So, kino-correct ko sila. Ako mismo yung nagko-correct sa kanila na, no sir, hindi po ito, hindi po, ganito po, ganito po. So, ayun, ang ginawa nila, tinignan yung mga documents ko na to, especially yung affidavit of support and guarantee and yung photocopy of passport of my boyfriend. Tapos, yun, grabe yung kaba ko nun, at nag-successful naman. Sinabi naman sa akin, tinatakan yung passport ko, tsaka sabing ganun na, sige, punta ka na doon. Basta bumalik ka lang, huwag mo ko idamay. Yung ganon. Then, yun, nakalagpas na ako, pero may second officer pa din na mag-i-interview sa'yo. Tapos, yun pa din. Na-hold lang ako noon ng mga 5 minutes to 10 minutes doon sa second officer. So, pero wala din naman problema kasi same pa din yung questions nila. So, yun, pinalagpas na ako nila. Tapos, yun, pagkalagpas ko talaga guys, doon dumiretso sa lounge. Umupo ako doon, my God. Doon, bumuhos yung luha ko. Umiyak talaga ako kasi parang for 3 months mong tinabaho, travel ka, going to Manila, to Cebu, Bohol, ganun. Hindi din madali yung trabaho. Tapos, nagtatrabaho ka pa, kailangan mo mag-absent. Kasi kailangan mo ng ganito, may interview ka, ganun, may kailangan kang ayusin.
Pero so far, worth it naman yung pagod. Worth it yung gastos. Worth it yung... Basta grabe yung emotion. Ang sasabi ko lang talaga, hindi madaling mag-apply ng visa. Lalong-lalo na ngayon na naiba na yung sistema nila. Right? Alright. And yeah, yun lang talaga guys. All I can say is that I'm so lucky. Lucky. Not lucky. Lucky. You are smart. Very smart. Uy, nag-video ko ba? I'm so lucky na na-approve yung visa ko at saka nakalagpas ako ng Philippine immigration. Kasi totoo yung chismis. Grabe yung Philippine immigration. Pero, yeah. It's impossible, but I made it. It's hard. We made it Yeah. possible. Yes, I'm here now. And we don't know what's gonna happen. So, yes guys, yun lang. Tsaka kung may mga tanong pa kayo, comment lang kayo. Sasagutin ko. Kasi may isa dito laging make a video. Video. Pero yun nga guys. Thank you for watching and see you in my next videos. Bye-bye.